medyo malayo po yung school ko. Pumapasok ako kahit walang baon. Uuwi ako, maglalakad lang para makagraduate ako. Kahit sobrang pagod sa araw-araw, makapag-aral ako. Sa tita ko po ako nakatira. Hiwalay po kami. Gusto ko makapagtapos kaso para may humihila sa akin. Yung pangpabahay namin, na gastos lahat ng pagpa-hospital ni Papa. Ngayon, parang may natitira pang utang si Mama. Palagi po kaming pinapalayas. Yo, what's up? Good morning, magandang umaga sa ating lahat mga kabayan nating OFW all over the world, kababayan, mga kabayan natin dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, at syempre sa ating mga viewers, subscriber, all sponsor sa nagmamahal sa aking YouTube channel, mga hindi nag-skip ng patalastas. Ayan po, bali maaga ako nagising at nag-edit. Ayan, bali ano na 6:40. Ayan, at ngayong araw ay linggo. Ayan, happy Sunday everyone. Ganda ng panahon, no? Kalma. Ngayong araw po ay meron tayong extra vlog. Ayan, magpe-first year college siya ngayong pasukan. Pagkaalam ko ay self-support sa pag-aaral dahil sa hirap ng buhay. Yung mama niya nagtatrabaho sa Maynila raw. Yung papa niya may dinaramdam sa kalusugan. Bali, naging sales lady daw ito dito sa LCC. Nag-extra gawa nung wala pang pasok. Parang reliever lang siya kasi hindi man siya permanenteng nagtatrabaho. So ngayon, naandito po siya at kausapin po natin. Yan. Hello, morning. Anong pangalan mo? Jasmine. Kumusta? Naman po. Sa araw-araw kinakaya para sa pamilya. Anong mayroon si Jasmine? Si Jasmine? Nagaling na! May magandang puso po si Jasmine. Parang tinutulungan niya yung pamilya niya kahit nahihirapan na siya. Nakiusap ako kahit napagalitan ako na sabi ko itutuloy ko para din ma-discover ako. Since childhood po, naranasan ko po yung kahirapan. Palagi po kaming pinapalayas ng bahay. Parang wala kaming permanenteng bahay. Paano pinapalayas? Ano po kasi, Okay lang, upo ka. Baka mangalay ka dyan. Huwag ka lang sumandal, baka malaglag ka. Nung bata pa po kasi ako, palagi po kaming pinapalayas. May tinirahan na po kami. Sarili po namin sana yun. Kaso, lumayas daw kami kasi sa kanya yun. Then yun, grade 3 pa lang ako nun eh. Pinalayas kami, halos nagmakaawa sila Papa para di kami umalis dun kasi wala kaming matitirahan. Saktong kakatapos lang nung bagyo nun. Then yun, sabi ni Mama, saan tayo lilipat? Then naisipan nila makiusap doon sa may palayan. Makiusap doon sa may palayan para tumira kami doon sa may bodega ng palay. Bodega ng palay? Opo, bodega ng palay. Doon kami tumira. Siguro tumagal din kami ng ilang buwan doon. Sakto lang kami para kami nagsisiksikan na baboy. Tapos dumating din yung point na bumagyo, nasira yung tinitirahan namin. Wala naman sila Mama nun makuhaan agad ng bahay. Naisipan nila magrenta kaso di din afford yung pagrenta kasi Mama ko nun labandera lang.
Then yung papa ko construction lang, para minimum lang naman yung ano nila, yung sahod nila. Tapos nakalipat kami, nakaano kami ng mauupahan. Then yun, nakiusap muna kung pwede sa susunod na lang na buwan yung bayad. Then yun, nagsumikap sila mama para mabigyan. Kaso dumating din sa point na si papa ng babae, yung halos lahat ng sahod niya walang natitira sa kanya. Tapos si mama lang yung papakain sa amin. Papakain sa amin, labandera lang siya. Yung kamay niya halos dumudugo na, kakalaba araw-araw. Tapos yung papa ko, ewan ko kung ano naisip niya. Tapos yun, hanggang sa pinalayas ulit kami dun sa inuupahan namin. Tapos dumating din kami sa point na si mama naglakas loob na kumuha ng lending. Yung utang? Opo. Isang beses lang sana. Kaso parang gusto niya makapundar na kami ng bahay. Opo. Tapos yun, sunod-sunod na yung pagkuha niya hanggang sa nakabili ng lupa, ng mga semento. Tapos hanggang sa nakatayo na yung bahay. Di namalayan, lumubog na pala kami sa utang. Halos wala na siyang maanuhan na mautangan. Sinisingil na siya, halos araw-araw may dumadating na sumon kasi hindi na nababayaran yung utang sa lending. Tapos one time si mama umalis. Nagpa-sentro. Naisipan niya na pala mag-suicide, pabangga na lang daw para matapos na yung problema niya. Nakita siya ng isa kong tita na nagtatrabaho din sa may to-auto. Then sinamahan siya para mabayaran yung utang niya. Babayaran ngayon. Then yung isa ko din tita, sabi, papuntayin na lang sa Manila, tutulungan makaahon. Subukan ulit. Tapos noon, naging okay yung buhay namin hanggang sa nag-pandemic. Dumubog ulit. Bumalik ulit siya dito kasi wala naman na dun matitirahan. Then, may tumulong naman sana, kaso parang sinasabi lang din naman. Parang salita lang. Opo. Wala man sa gawa. Opo. Tapos yun, tumira kami sa bundok. Grade 10 na ako. Bundok? Noon. Opo. Dito? Sa Iriga po. Iriga. Opo, bundok. Then yun, tumira na kami doon. Si papa ko kasi may lupa doon. Then may mga tanim silang saging. Yun yung binebenta nila araw-araw para lang makasurvive kami. Tumagal din kami ng taon doon. Hanggang sa naisipan ni mama mag-abroad. Nag-abroad si mama. Ngayon nakapag-abroad? Opo, nakapag-abroad. Ilang taon? 2 years po. 2 years or 1.5. Tapos umuwi na siya dito. Umuwi na siya. Nag-abroad si mama. Yun yung dagok. Kasi sunod-sunod na 2 beses na ospital si papa. Bakit na ospital? Nung una po na-aksidente siya, na-fractured po yung spinal cord. Aksidente sa? Motor po. Motorbike? Opo, tapos nag-crack yung tuhod niya, bali pinagtubuhan po yung pinag-operahan. Tapos yung spinal cord niya halos nag-crack daw po. Nabali. Pero si mama mo noon nakauwi na? Ano po, pa2 taon na siya. Pa2 taon na? Malapit Opo, na umuwi? na po. Tapos po, yung binayaran namin sa ospital halos pwede na pampatayo ng bahay. Yun sana yung plano ni mama. Napampatayo ng bahay Opo. nyo, sarili nyong bahay. Opo. Tapos biglang ganon. Then, sabi ni mama, wala tayong magagawa. Nang binayaran namin sa BMC halos 100,000. Then, akala namin magiging okay na kasi nakauwi na si papa. Then, siguro 2 months lang, 2 months ahead. Bago, mula nung na-aksidente si papa mo? Opo. Dahil yung natirang pera sa
ospital, binayaran sa ospital. Pinapatayo na sana ng bahay. Kaso, semento pa lang po yung nabibili. Saktong bumagyo nun, I think December. Bumagyo. Tapos, sabi yung semento daw nababasa. Si Papa naglakas loob na buhatin. Tapos, accidentally, naapakan niya daw yung pako. Tumagos sa paa niya. Then yun, dun lang namin nalaman na diabetic pala siya. Then yung paa niya, halos, sabi nung doktor, nung pinunta namin siya sa sa Lourdes, unti na lang daw yung chance na hindi putulin. Tapos, sobrang infected na daw. Halos araw-araw, nililinisan siya. Nakikita ko nanginginig siya. Tapos, nanginginig siya kasi halos tinatanggal yung laman sa loob ng paa niya. Lumaki na yung sugat? Opo. Mismong sa pinakapaa? Opo. Nag-ano na siya, umitim na siya eh. Umitim na yung paa niya. Sabi nung doktor, aalisin daw yung mga nana sa loob, pati yung laman. Halos nakikita na yung buto sa paa. Dun yun, sa araw-araw namin doon, ganun yung rotation sa ospital na halos minsan di na ako kumain kasi kakabantay sa kanya. Yung reseta niya sa ospital, halos natatambakan kami kasi wala na kaming pambayad eh. Wala na kaming pambili. Yun, pinapangutang ni mama para lang may mabili kami kasi sunod-sunod. So, tinutulungan ko siya na bayaran. Sabi ni mama, halos nasa 5K pa daw. 6K ganyan. Si mama, unti lang naman yung sahod niya. Ko, kahit isang 1,000 lang sa isang buwan. Tapos, graduating ka ng senior high po. Senior high. Opo. Tapos po, medyo malayo po yung school ko sa bahay namin. So minsan, pumapasok ako kahit walang baon. Uuwi ako, maglalakad lang. Maglalakad lang. Tapos pag uwi ko ng bahay, pupunta ng ospital. Tapos kinaumagahan, ganun ulit. So ibig sabihin, hanggang ngayon, ano pa si Papa mo? Medyo pilay pa po siya. Pilay pa. Yung sugat niya, kumusta? May hilom naman na kaso yung maintenance niya po talaga. Ilang taon na mula nung natinik siya ng pako? Siguro 3 months. 3. So ibig sabihin bago pa lang. Bago pa lang. 3 months ngayon. Nag-graduate ka ng senior high, yung papa mo nasa hospital o nasa inyo na? Umuwi na po siya. Nakauwi na. Nagilang siya sa hospital? 1 month. 1 month siya sa hospital. Nakawan na siya sa hospital kasi di pinapauwi nung doktor hanggat dito maayos. Hindi maayos. Opo. Ngayon, nagpapahilom na siya, nagmaintain ng gamot. Opo. Pero diabetic siya. Opo. Kaya yun mahirap. Kaya ako na-force po ako magtrabaho para matabangan si Matulungan. Mama. Opo, Oo. matulungan na maano yung maintenance ni Papa kasi insulin pa lang. Halos araw-araw. Inject. Opo, nag-i-inject siya. Magkano yung inject? Yung maliit lang na bottle, 1.5. 1.5. Ilang inject yun? Siguro 4. 4 na inject. Opo. Araw-araw siya nag-inject. Tapos meron pa yun yung Rysodeg. Para nagme-metformin din siya. Tapos yung gatas niya. Tapos yung pagkain niya, sobrang mapili talaga kasi baka tumaas yung blood sugar niya. Then yun si Mama, nasa Manila siya. Sabi niya Ngayon? Opo. Ilang buwan na si mama mo sa Maynila? Siguro 5 months na din. Sabi 5 niya. months? Opo. Ibig sabihin nag-graduate ka, wala si mama mo? Opo, wala mama. Sino nag-escort sa'yo? Yung yung lola ko po. Bali yung lola ko natulungan din kami para makagraduate ako. Bali yung lula mo yung totally sa'yo, nag-finance sa pag-aaral. Hati din po. Oh, hati. Opo. Yung mama mo ngayon, anong trabaho sa Maynila? Kasambahay po. Kasambahay. Opo.
sabi niya, hindi na muna siya uuwi dito. Kasi, kung uuwi daw siya, na lang daw kakainin namin. Sabi ko, kaya nga po ako nagtrabaho para matulungan siya. Yun na hanggang ngayon, sabi ko, nagsabi si mama sa akin, wala na daw siyang pangpaaral. Di niya na daw ako kayang pagpaaralin. Ilan kayong nag-aaral na magkapatid? Dalawa po. Ilan kayong magkapatid? Dalawa lang. Dalawa lang din. Opo. Ikaw ang panganay. Opo. Yung kapatid mo, anong grade? Grade 8 pa lang. Grade 8, babae, lalaki? Babae po. Pareho kayong babae. Opo. So yun na, sabi ni mama mo, hindi na ako mapapaaral sa college kasi wala na daw siyang pampaaral. pampaaral. Opo. Tapos, sabi ko, ako na lang. Total gusto ko din naman Self-support. makapagtapos. Opo. Para hindi ako makakapagtapos, na lang kami sa future. Sabi ko kay mama, ako na lang tutulungan ko sa sarili ko. Kahit mahirap, mag-working student ako. Sabi ni mama, ikaw, supportahan na lang kita. At the same time, tutulungan naman daw po niya ako. Basta meron. Opo, kapag kaya niya daw po. Tapos yun, sabi ko, nag-enroll ako. Yung nasahod ko, pina-enroll ko na. Binili ko. Bali ilang buwan ka nang nagtatrabaho? Saan ka ngayon nagtatrabaho? Sa LCC po, reliever. Reliever. Opo. Nagre-relieve po ako minsan sa Nabua, sa Erika. Continue yun, sa isang linggo, tuloy-tuloy yung pasok mo. Opo. Araw-araw talaga siya. May isang araw lang na day off. Magkano yung provincial rate? 440 po. 440. Opo. Anong oras pasok? Sa ngayon po sana, 6:30 ako sa Nabua. Kaso nakiusap ako na kung pwede 8:45 na ako papasok. Minsan kasi, hindi po kasi steady yung schedule ko kasi may nire-reliban lang ako. Minsan may 6:30, 7:30, 8:45, 9:45. Kaya parang sa akin parang nakakalito kung ano ba talaga pasok ko. Pero nasasanay naman na. Balik tayo sa sa pag-aaral mo. Gusto kong makapagtapos kasi wala din naman ibang tutulong sa amin. Pag enroll na po ako, yung nasahod ko, yun yung pinagpa-enroll ko. Nasabi ko kay mama, wala mo na akong mabibigay. Anong course na kinuha mo? Bachelor of Office Administration. Magkano tuition? Yung tuition nun is halos 13? 13 sa isang sim. O 1 year na? Yung tuition kasi niya 6K. Then yun, nakalagay doon sa description halos 12K. Ganon. Di pa nun kasama yung mga project. Sabi ko, paano ko to mababayaran? Sabi ko baka ma-providean na lang. Paano yan pag nag-aral ka na, yung trabaho mo, anong mangyayari? Reschedule? Ay hindi po. Nakiusap naman na po ako sa area cashier supervisor na sabi ko kung pwede maging on-call reliever na lang ako. Tapos kapag wala akong pasok, saka ako mag-relieve. Na pumayag naman sila kasi naiintindihan daw nila sitwasyon ko. Nun yun sabi ko, sobrang salamat kasi kung maalis man ako sa LCC, wala na akong pampaaral sa sarili ko. Di ko din naisip na mag-resign kasi kahit sobrang pagod sa araw-araw, kailangan pa rin yung pera para makapag-aral ako. Bali, saan ka nag-enroll? Sa Segera po. Segera. Opo. Uwian ka niyan? Opo. Di ba nabanggit mo, palipat-lipat kayo ng bahay? Opo. Saan kayo ngayon nakatira? Ako po, sa ngayon, sa tita ko po ako nakatira. Yung papa at saka kapatid mo? Yung papa ko nasa Iriga. Sa Iriga? Opo. Sino kasama niya dun? Yung papa niya din. Kaninong bahay yun? Sa lolo ko din. Sa lolo mo? Opo. Yung kapatid mong babae? Kay lola po. Nandun kay lola? Opo. Bali hiwalay kayong apat? Po Mama mo, opo. papa mo, ikaw, kapatid mo? Hiwalay po kami. Then minsan kapag day off ko, bumibisita ako kay papa. Papa mo? Opo. Pag
Pag dinadalaan ko sila ng pagkain. Tapos yung kapatid ko, sabi ni mama, baka mag-stop din daw. Sabi ko, hindi. Grade 8 pa lang. Tapos yun, tinutulungan ko din kahit Yung kapatid mo. Opo. Bali, yung kwento ng niya, ng buhay niya, mahirap din gawa nung silang apat. Mama niya, papa niya, siya, kapatid niya. Hiwalay silang apat. Yung mama niya nasa Manila, siya nasa auntie niya. Yung kapatid niya babae nasa kilula niya. Yung papa niya naandun sa lolo niya. So, ilang taon na papa mo? 40 po. 40. Bata pa. Opo. Nagkataon lang na diabetic tapos na na aksidente, no? Opo. Parang sabi ni mama, wag na daw magtrabaho kasi kung magtatrabaho pa daw, baka ma-aksidente ulit. Tapos diabetic, baka masugatan. Masilan yun pag diabetic. Opo. Masugatan, mas malaki pa yung babayaran kaysa dun sa nasweldo Kikitain. niya. Opo. Kamusta yung mga gamit mo sa school? Sa totoo lang, wala pa po. Wala pa. Opo. Wala pa po kahit isa, maski uniform. Nabayaran ko pa lang po doon sa Sigeris. Yung regulation, parang upon yung 2,300 pa lang po. Yun pa lang po yung nababayaran ko. Sana po matulungan ako para makapagtapos ako. Kasi parang sa totoo lang, sabi ko ang hirap pala. Gusto ko makapagtapos kaso parang may humihila sa akin. Paano humihila? Yung kahirapan nga po. Sabi ko, ginagawa ko lahat. Gusto ko, nag-apply po ako sa scholarship kaso Hindi ka nakapasa? Hindi nakapasa. Then yun, sabi naman nung isang trainer doon sa Sige, pag majorette daw po ako para makabawas. Daw. Kaso kinakatakutan ko din baka di po ako makapasa. Paano na lang? Hindi makapasa sa? Screening po. Sa screening? Oh. Pwede mo naman yun i-try kung gusto mo. Kaya nga po sabi ko, ito try ko. Baka makapasok ako doon. Malaking bawas ba yun sa sa tuition? Opo. Sabi nila free tuition daw. Free tuition pag Opo. kasali ka sa Opo. Kapag kasali majorette. ka sa majorette. Malay ko, mo. ito try ko. At least yung iisipin mo yung gamit mo lang pangailangan mo sa araw-araw. Pagkain. Di ba? Opo. Sabi nga doon, yung isa kong kaibigan din na nag-aaral sa Sigera, mayroon daw part-time job doon sa malapit yung Gotohan. Sabi ko, kapag vacant natin, pwede naman siguro ganyan tumulong. Sa ngayon, balik tayo sa bahay nyo. Wala talaga kayong bahay? Wala po talaga kaming bahay. At as in walang wala. Yung pangpabahay namin na gastos lahat ng pagpa-hospital ni Papa. As in walang wala. Yun sana yung pampabahay nyo. Opo, pampabahay. Kaso sana. nagkaroon ng aksidente. Kaya naubos lahat. Hanggang ngayon, parang may natitira pang utang si Mama dahil sa aksidente ni Papa. Na hanggang ngayon hindi pa nababayaran. Po, bali na natin yung kwento ng buhay ni Jasmine. At di ko napahabain yung vlog dahil sa meron pa siyang pasok. So, maraming salamat po sa sa pag-share ni Jasmine ng kwento ng kanyang buhay. At alam ko maraming relate diyan ng mga kabayan natin, no. Sana mapansin din si Jasmine gawa nung yun nga sa mga naikwento niya. Pagpasensyahan mo na. Thank you po. Salamat ka sa mga viewers. Salamat po. Sana po supportahan pa rin po natin si Kuya Vince po sa pagbablog niya. Maraming salamat po. Alright. Bye-bye na.